Ngunit pagpatuloy ang mga pangarap ng aking ama. Pagpumanhin niyo po, senyorita, ngunit hindi po kayo buntis. Aking asawa, ano ang sabi ng manggagamot? Hindi daw ako nagdadalang tao sa aking sinapupunan. 6 na taon na tayo nagsasama sa iisang bubong, aking iniirog, ngunit hindi pa rin tayo binibiyaan ng anak. Ipagmanin mo aking mahal, ngunit hindi ko maibigay iyong munting hiling. Siguro hindi pa ito ang araw para sa atin. Salamat aking mahal. Ako muna'y kukuha ng ating makakain. Father, anong ginagawa mo? Father, ano ba? Father, ano ba? Nitawan mo ako. Father, wag! Wag! Oh, Padre Damaso, anong ginagawa mo dito? Ako'y aalis na, bagamat marami pa akong gagawin. Pia? Pia, aking asawa. Anong nangyari sa iyo? Pia! Kayanin mo aking mahal. Papa! Sige na po, senyorita. Maria! Pia! 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 Senyorito, isa pong babae yung ineng at ito na pakaganda. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbabasa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Ama. Pwede po ako mamuhay araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang mga sulat niya para sa akin ay parang tinapay. Binubusog niya ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Huwag ka sanang mabibigla sa ibabalita ko sa iyo, anak. Ano po iyon, Ama? Si Ibarra ay babalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga po? Samparin niyo nga po ako upang malaman ko isa itong matamis na panaginip lamang. Hindi ka nang anak. Hindi ka nang Ang saya ko po, Ama. Mas masaya pa kaysa sa mga ibon na nagsisiliparan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa ng linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik. Ba't ka naluluha, anak? Hindi po, Ama. Masaya lamang po ako. Kaya ko po maghintay sa kanya ng 7 taon. Paano pa kaya kung 7 araw lang? Masaya ako para sa iyo. Uy! Alam mo ba, kumari, na isang pagdidiriwang daw ang magaganap sa tahanan nila Kapitan Tiago? Aba, kina Kapitan Santiago nga ba niya? Naturalmente lamang ito'y magiging magarbo. Aba, syempre! Ano? Paniguradong magdarating nga naman ang mga dunyat doon sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Ay, tama ka dyan. Pasosyalan na naman ito. Buenos tardes, senyora, senyor. Maligayang pagdating sa tahanan ng mga Santiago de los Santos. Magandang gabi, Tia Isabel. Magandang gabi din, mga lidad. Magtipon muna kayo habang nag-aantay pa ng mga bisita. Ang ganda pala ng bahay ng mga De Los Santos. Ang raming mga palamuti. Oh, nasaan ang Kapitan Tiago? Siya'y hindi pa dumarating. Ipagpaumanin niyo, ngunit ako muna'y pupunta sa kusina. Jesus Mariusep, maghintay lang kayo, mga bulagsak. Kahit kailan ay mapagwalang bahala talaga ang mga Indyo. Mahigit 20 taon akong nanilbihan sa bayan ng San Diego, ngunit nang ako'y magdestino sa ibang lugar, kakaunti lamang ang nagatid sa akin. Mga walang modo, walang pasasalamat. Totoo ba yan, Padre Damaso? Padre Damaso, magpulos, dili ka. Tayo ay nasa bahay ng Indio. Baka masaktan mo talaga sa kapitan. Matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indyo. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa kamamahan ng mga Indyo. At isa pa, kundi naman dahil sa nagmamagaling na Teniente General natin, ay hindi ako madedestino sa ibang lugar. Abay hindi nag-iisip, maski sa pagpapalibing sa masamang tao, ay hindi ako kinukonsulta. Oo nga.
Padre Damaso, sa pagkakaalam ko sa mga totoong nangyari, ay wala kasi sa sandigo noon. Kaya ipinilibing na lamang ang bangkay ng pagkamarangal na tao. Padre Damaso, napakasakit naman yung mga binitawang salita. Hindi ba't matalin mo na kaibigan si Kapitan Tiago at ninong ka pa naman ang kanyang anak na si Maria Clara? Hindi ba't kaibigan mo rin yung yumao na si Don Rafael? Tumigil ka! Para kang kung sinong nagmamarunong. Magandang gabi sa inyo, Padre, at lalo na sa inyong mga binibinit Ginoo. Malugod kong ipinapakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng yumao kong kaibigan na si Don Rafael. Galing siyang Europa. Ikinagagalak ko yung lahat na makita. Nandito din pala ang matalit na kaibigan sa aking ama. Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso, ngunit kahit kailanman ay hindi ko naging kaibigan ang iyong ama. Maligaya pagbabalik doon, Crisostomo. Ayon sa aking pagkakaalam dahil sa nakasama at nakilala ko ng tunay iyong amay, masasabi kong tunay siyang marangal at nararapat lamang siya ay kilalanin. Maraming salamat sa iyong papuri, Ginoo. Nabunot mo ang tinig sa aking dibdib. Maraming salamat sa biyayang aming natanggap. Ano ba itong pagkain ito? Lieg at saka pakpak ng manok. Don Crisostomo, ilang taon kang nawala sa Pilipinas? 7 taon na po. Hindi mo ba nakalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal ang 7 taon. Nako, hindi yun mangyayari. Marahil akong kalimutan ang aking bayan. Marunong ka bang mag-Ingles? Oo. Sa Ikatera ako nanirahan ng 1 taon at doon, Ingles lamang ang ginagamit. Yun lang ba ang iyong natutunan? Nag-aaksaya ka lang na salapi. At bakit ka pumarito? Nandito ako dahil gusto kong malaman at makilala ang bansang Pilipinas at gusto kong malaman kung bakit at paano yumaong aking ama. Upang makilala ang bayang ito, alam nating lahat ng bayang ito ay tirahan ng mga Indyo. Reverensya, huwag kang magsalita ganyan sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay kasing yaman lamang sa Espanya. Ganito na ba ang mga binata ngayon? Nagmamarunong! Aalis ka muli, kakarating mo lang. Patawad. Yun, Ibarra. Tiniete, ikaw pala yan. Inulat mo ko. Mag-ingat kayo, Senyor. Naway magsiping aral sana sa inyo ang sinapit ng iyong ama. Aking ama, gusto kong malaman. Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Batid ng lahat ang sinapit ng iyong ama. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Bilangguan? Aking ama? Baka po kayo nga napakamali. Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Rafael Ibarra, saan ang pinagpintangang erehe at pinipistero ng Padre Damaso. Maaari niyo bang isalaysay? Gusto ko pong malaman. Ay, isang araw, may isang Kastilang pangmang masama sa isang kolektor at dating aldenyero. Nung minsan siya nang ngongolekta, minsan siya napagkatuwaan ng mga bata. Masaklap ang dinanas ko at karanasan. Ang aking amay pinagbintangan ng kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngunit hindi agad ang paghiganti ang naisip ko. Ngunit ipagpatuloy ang mga pangarap ng aking ama. Oh, Crisostomo Ibarra. Buti naman naisipan mong bisitahin ang aking anak. Hay naku, kung alam mo lang kung gaano ka anigagaiyan si Maria Clara sa kaantay sa'yo. Oo nga, nasa na ba si Maria Clara? Mukhang alam ko na kung saan ipumunta ang bata yun. Sandali lang ha. Heto na siya, oh. Kamusta ka, Maria Clara? Mabuti naman, Crisostomo. Itagal din natin hindi nakita, ano? Oo nga, matagal na tayo hindi nagtagpo. Sige, magpahangin muna tayo sa labas. Opo, anak. Mabuti naman at naisipan mong dumalaw. Sa aking palagay ay ako'y ang nakalimutan. Pakiramdam ko nga ay may ipa ka ng babae sa iyong pinuntahan. Maria Clara, hindi kita makakalimutan. Ultimo sa panaginip ko, ika'y aking nakita. Ikaw ang laman sa puso't isip ko. At sa tuwing na nakita ng babae, ika'y naiisip ko. Totoo ba yung mga sinasabi mo?
Oo, Maria Clara. Kahit kailan, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kahit kailan talaga ay napakabulero ko. Kaya pa rin natago-tago ko pa ang mga sulat mo. Ito ba ang mga sulat nung ako'y umalis? Oo, ikaw. Maria Clara, ipagpatawad mo na ako, ngunit kailangan ko nang umalis dahil bukas ay araw na mapatay. Heto ang mga bulaklak. Ialay mo ito sa libingan ng iyong mga magulang. Mag-ingat natin sa street. Maraming salamat, Maria. Punto ng aking ama. Pasensya na po at hindi ko masyadong nadalaw ang libingan ng ama sapagkat ako po ay nagkasakit. Nilagyan ko po ng bulaklak at nilagyan ng malaking cross. Doon po, banda rito. Dito ba? Oo, ngunit dito po ang aking natatandaan. Sandali, ang mabuti pa ay magtanong na tayo sa supporterero. Alam mo ba kung saan ang cross na itiniri ko dito? Yung cross? Pinunog ko na iyon. Ano? Bakit mo yung ginawa? Kung ganoon, asan ang punto ng aking ama? Sapagkat ito ang sabi ng kurang malaki, yung kurang namamalo, si Padre Garoto. At iyon ang iyong ginawa. Ikaw! Hindi ba ikaw paring ng bayan? Anong ginawa mo sa abangkay ng aking ama? Bakit mo pinahukay ang aking ama? Wala akong kinalaman. Baka ang kurang pinalitan ko na si Padre Damaso ang may ginawang masama sa iyo, ama. Hindi ito maaari. Kuya, ayoko na dito. Natatakot na ako. Gusto ko nang umuwi. Sa bahay ay hindi ako natatakot doon at hindi ako sinasaktan. At doon ay hindi ako pinagbibintangan ng magnanakaw. Ngayon to na ba talaga tayo, kuya? Sana pagka-uwi natin ay magkasakit na lamang ako para alagaan ako ni inay at hindi niya ako pababalikang magutom. Ikaw din, kuya. Sana magkasakit na tayo. Huwag! Mas mahirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamatay sa sama ng loob si inay. At tayo naman ay sa gutom. Magkano ba ang sweldo mo ngayong buwan? Bayaran mo kaya? Ano? Naloloko ka na ba? 2 piso lang yung sweldo ko dahil sa ilang beses na multa. Pero, sabi ng Sakristan Mayor ay papatayin niya ako sa pamamagitan ng palo kapag hindi ko nilabas ang pera. Kuya, kung nasa akin na iyon ay isa na matagal ko nang isinauli. Ang kinakatakot ko ay baka malaman ito ng inay. Basilio, may multa ka pang 2 piso dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo sinasauli ang iyong ninakaw. Ngunit, wala na naman talaga akong ninakaw. Magsisinungaling ka pa? May pahintulot na po kami na umuwi. Hinihintay na po kami ng aming inay. Hindi, mamayang alas 10 pa kayo makakauwi. Ginoo, alas 9 ay hindi maaring maglakad sa gabi. Mahuli kami ng Guardia Sibil. At bukod doon, ay malayo ang aming bahay. Aba, tinungkusan mo ba ako? Hindi mo ba alam na mas mataas aking posisyon kaysa sa inyo? Naintindihan mo? Kuya! Kuya! Tulong! Kuya! Tulong! Tumahimik ka ba? Crispin! Kuya! Crispin, babalikan kita, pangako! Marahil ay gutom na ang mga anak ko. Sigurado akong magugustuhan nila ang hinain ko para sa kanila. Nasaan na ba sila? Oh, Pedro, ikaw pala. Sino pa naman ang iyong inaasahan? Hash, tabi. Nasaan ang pagkain? Para sa mga anak sana ang sinain ko. Peste naman oh. Kung gano'n ay hindi ako kakain. Yan ba ang iyong kagustuhan? Hindi naman sa ganon. Sige, heto, kumain ka na. Daldal ng daldal. Ibibigay lang naman pala. Wala nang natira? Ngunit, paano ang mga anak mo? Ano ba pinakain mo sa akin? Pagkata. Tabi! Saan ka pupunta? Hindi mo ba hihintayin ang mga anak mo? Pakialam ko sa mga anak mo.
Bigyan mo nga ako ng piso. Winslet. Kawawang mga anak ko. Magsasaing na lamang ako ulit. Inay! Inay! Anong nangyari sa'yo, Basilio? Bakit umiiyak ka? At bakit mayroon tong mga suga? Tumakas po ako sa kumbento. At takot na po ako. At si Crispin po, Anong nangyari sa kapatid mo? Anong nangyari kay Crispin? naiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya makakauwi sapagkat binintangan siyang nagnanakaw. Ano? Pinagbintangan ng anak ko? Ang mabait ko si Crispin? Hindi dahil mahirap lamang tayo na ipagbibintangan. Inay, Hindi ka muna, kumain ka. May handa akong pagkain para sa'yo. Para saan ba yan, Ale? Para sa kura. Nais ko sana siyang makausap. Wala ang kura ngayon. May sakit siya. Para saan ba yan? Hindi pa kasi umuwi ang anak kong si Crispin. Si Crispin? Kung ganun ikaw ang ina ng mga magnanakaw, abay pagkatapos nilang magnanakaw, sila'y tumakas rin! Sa katunayan, inuutosan ako ng mga kura para pumunta sa kordel at para magsuplong. Sa katunayan nga, pumunta na ang mga Guardia Civil ngayon sa inyong tahanan upang huliin ang iyong mga anak na magnanakaw! Hindi magnanakaw ang aking mga anak! Hindi sila magnanakaw! Oy, inanak mga magnanakaw! Umalis ka dito! Huwag mo silang iyakan! Dahil wala kang mapapala sa kanila! Dahil nagmana sila sa kanilang ama! Umalis ka dito! Hindi magnanakaw! Ang aking anak! Alis! Sabihin mo ang totoo! Kung hindi, tataliin ka namin at babarilin! Ikaw ang ina ng magnanakaw. Ina na magnanakaw? Nasaan na pera ka na anak mo kagabi? Hindi magnanakaw ang aking mga anak! Kahit sila'y nabugutom! Hindi porke mahirap lamang kami! Ay, agad na kami magbibintangan! Hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw! Sumama ka sa akin! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Ito ang damit ng aking anak! Basilio! Basilio! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Mga anak ko makasalanan! Magnanakaw! Hindi magnanakaw! Magnanakaw ang aking anak! Ako ang ina na magnanakaw! Ikaw! Ilabas mo ang aking anak! Ilabas mo! Ilabas mo ang aking anak! Ilabas mo! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Maria Clara, kumusta kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Di ba't kakauwi niya lamang? Ah, oo. Sa katunayan nga ay pupunta siya dito ngayon at sabay kaming mag-iisda. Uy. Maaari naman natin umalis. Kaya mag-aabis na. Mahanap ko ang Ibarra. Hindi ko talaga inaasahan na yayayain ko mag-isda. Sino pa ba ang yayayain? Siguro para sa iyo, isa ko. Bakit ko isang piraso ng kahoy? Kahoy, buwis para isang buhaya. Buhaya ka! Ah! Ibarra! Ano ang ginagawa nila? Huwag kang mabahala. Ang binatang inyo na isang mahusay na paghuli ng buhaya. Ligtas sila! Hindi karapat dapat ang ginawa mo. Buti na lang walang nang masamang nangyari sa'yo. Salamat po, Sarah.
pa na po namin nangailangan. Dapat lang naman. So din, Crisostomo, paano kung may nasamang nangyari sa'yo? Ang mas mabuti ay umuwi na lamang tayo. Mabuti pa ka. Magandang hapon, Ginoo. Gusto ko pong manghingi ng payo sa inyo, katulad ng tatay ko na yung noon. Pangarap ko kasi magpatayo ng paaralan para sa mga bata at gusto kong malaman kung saan makalapit para nito. Pangarap ko rin yan noon, kaso lang rin ang mga pangarap ng mga kaliw. Kaya, ang payo ko sa iyo ay huwag mo na akong lalapitan kailanman. Pero, pag kunwari kang sumusunod sa mga payo sa mga madla at simbahan, nang gayon ay hindi ka mag-isipang mga kaliw na natuman. Sige, yan ay masusunod. Maraming salamat. Sino ang kahabag-habag na taong iyan? Apat na taon na siyang ganyan. Naninirahan sa ilibingan ng insect. At ang sabi ng iba at nahawa sa sakit ng kanyang ina. Ang sabi ng iba ay nakuha niya ito sa loob ng bilangguan. Lumayo siya sa mga tao, ngunit minsan pinapalo siya ni Kapitan. At bakit siya ay pinapalo? May iniligtas daw siya isang batang nahulog sa kanal. At sabi ni Kapitan, mas mabuting ang batang mahulog sa kanal kaysa naman magkaroon ng tito. Ito ay sa iyo na. Ba't mo yun ginawa, Maria Clara? Wala na akong iba pang maibigay kundi iyon lang. Halika, mag-usap tayo! Alam mo, may mga ano ako. Malinaw ay siya ay kaya aming huhulihin. ₱205. Sinasabi ko na nga ba ginagamit tayo ng mga pura. Ang iginagawa sa kanila ang mabuting kalooban upang palaganapin ang pangaral. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig at sa halip ay binigyan ng tubig upang maawi ang kanilang mga uhaw. Ang mga salita ng Diyos ang magpapaunlad sa inyo, kaya't kayong makasalanan. Masdan niyo siya ng buong paggalang at pagsisisi. Tignan niyo si Gideon, si David at saka si Roldan, ang Guardia Civil ng Kalangitan, na lalong marahas kaysa sa lahat ng mga sibil. Mag-iingat ka kaibigan, sa iyong pinatayo na paaralan ay huwag kayong lalapit ng batong hukukos at huwag kayong lalayo sa pura. Ngunit bakit may nag-aambang panganib sa inyo? Basta't huwag po kayong magtanong at ito'y sundin niyo po. Ito'y para sa inyo. Dapat niyong malaman ang mga mahahalaga at kailangang bagay, ngunit marami pa sa inyo ang nakakalimot, kaya namamatay ng di nagsisisi. Nagsasabi nga sa Biblia na kung meron kayong isang bahagi ng katawan na natutulak sa inyo sa pagkakasala, putulin niyon at itapon sa apoy. Mga kaibigan, magsipagtayo po tayong lahat sa sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ayos na ba kayo? Mabuti naman ako, Ginoo, at hindi mo na kailangan ipakulong ang nagsawa nito, sapagkat hindi naman natin sigurado kung sino ang may sala. At isa pa, hindi natin may babalik ang buhay ng lalaki nito. Maria, nagustuhan mo ba ang aking pinatayo na paaralan? Oo naman, Crisostomo. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumas na ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Pumunta lamang siya sa Europa. Abay, akalain mo kung sino kung umusta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lang, gaano ka nagtimpi sa kurbang ito. Katulad lamang siya ng kanyang ama, isang disente. Huwag mong isutin ang ama ko. Hayaan kitang isutin ako, pero huwag ang ama ko. Tama lamang na pinarusahan siya na mamatay sa kulungan at... Ibarra! Patawarin mo, Maria Clara! Maghunos dili kay Ibarra. Alagad ang Diyos ang kinakalaban mo. Ibarra, alang-alang naman lamang sa akin. Huwag mong saktan si Padre Damaso. Kung di lang kita mahal, Maria Clara, matagal ko na siyang pinatay. La 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 la. Uy, baliw!
O, Doña Victorina, buti naman ay dumating na kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama kayo. Oo nga pala. Ikinagagala kong ipakilala sa inyo si Alfonso Linares. Kinaralan ko po kayo makilala. Ako din, O siya, buti pa idalhin ko na kayo sa kwarto ni Maria Clara upang siya inyong magamit na. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Siya si Maria Clara. Tunay nga po talagang napakaganda niya. Oo nga. Padre, alam niyo ba kung saan ko makikita si Padre Damaso? Maswerte ka at nandito si Padre Damaso sa San Diego at maya-maya ay narito na siya. Maraming salamat po. Malala ba ang kanyang sakit? Ito'y magagamot pa. Basta inumin lang ang kanyang resetang gamot. Ginong Linares. Ha? Ano po iyon? Gusto ko lamang ipalang na narito na si Padre Damaso. Magandang umaga po, Padre Damaso. Maria, anong nangyari sa'yo? Ako'y nag-aalala ng lubos na aking malaman ika'y nagkasakit. Maayos naman daw ang kanyang kalagayan. Kailangan daw niya inumin ang kanyang mga gamot na hindi seta sa kanya at sapat na kanya. Kapitan Tiago, kami lilinsan na bagamat marami pa kaming mga bagay na dapat asikasuhin. Maraming salamat po sa inyo. Well, ano ba naman ang dumadaan dyan kami magigila? Ako ang pinariinggan mo? Paano mo nasabi na sa iyo ko binataan ng salita na yun? Alam ko naman kasi dati na isang hamak na labandera. Ano sinasabi mo naman? Gusto mo labhan ko yung kulot mong buhok? Gusto mo plansyahin ko pa? Hoy, matandang mangkukulam! Akala mo kung sino kang maganda? Akala mo kung sino ka? Tama na, Victorina. Ang mabuti pa yung na tayo. Hindi! Kailangan matutong babae ito kung saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako'y nakatira sa Manila? Ang alperas niya, hindi ka nakapasok sa aking tahanan hanggang pintuan lamang siya. Ano sinasabi mo hanggang pintuan? Pero pwede pumasok pilay na ng tulad ng asawa mo. Talaga! Walang siya ka! Tulad na naman kayong dalawa! Hindi na kayo na bata! Alperas, pagsabihin mo yung asawa mong mangkukulan! Kung hindi ka na babae, matagal na kita sinaktan! Wala tayong mapapala dito. Ang kapal mo pang pilay na peking magagamot! Mabutit na parito ka ngayon, Padre Sylvia. Pupuntahan sana kita dahil yung mga kambing ay sinira ang aming bakod. Sa susunod na mangyaring muling ito, ay hindi ako magdadalang bisik kung hindi parilin naman ito. Hindi po kayo na pinupuntahan. Narito ako upang ipahiwatig sa iyo ng mga hanip ang buhay ng mga marami. Mamayang gabi ay paggaganap ang alsa. Sino sa kanila? At papaulanan ko ng bala. Huminahon kayo at sa akin magkakinig na mabuti. May sapat na panahon tayo hanggang 8 ng gabi. Nalaman ko ang pag-aalsa sa kumpisala ng isang babae na nagsabing sasalakayin nila ang mga kwartel, ang kumbento, kukunin ang mga palwa ng mga Guardia Civil at papatayin ng mga Kastila. Kailangan nating humingi ng tulong galing sa ibang pangkat. Iyan ay mainam na gawin. Makakaasa kayo, Padre. Maraming salamat, Ginoo. Maingat po kayo sapagkat mamayang 8 ng gabi ay ulan ng bituin at mas. Alis na ako. Maraming salamat. Tinugin ninyo ang lahat ng bagay na pwedeng makapahamak sa inyo. Alis na kayo dito. May mag-aalsa at kayo sinasabing leader ng lahat. Naku, sino lang po umpisa ng pag-aalsa? Hindi ko masasabi. Diyos ko. Umalis na kayo ngayon din. Magtago ka sa likod ng may kapangyarihan upang hindi ka mapagtangan sa kasama sa kilusan. Baka pwede akong tumulong sa pag-aalsa. Sabihin ng ilan na ikaw ay isang luwag ng taksil.
galing po ako ng Maynila. Nirarasyonan ko po ng damo ang kura at ang hukom sa Maynila. Ganun ba? Hindi kayo maaari na maglakbay. Ngunit huwag kang magsakay ng kahit na sinis yung bangka sapagkat may nakatakas na isang bilanggo at may pinaghanap pa. Maraming salamat. Ayun na po ako. Joy Barra, nakita na po tayo mga Guardia Civil. Mauna na po, ikaw na po mamangka. Mauna na po, hindi ka ako sila. Huwag tayo tumalon! Paano yung lalaban? Wala tayong laban sa kanila. Marami silang sandata. Nakita na lang po tayo sa mag-chipway na ng inyong mga ninuno. Paalam, Ginoo. Nasa mga kita. Ang isa naman ay pangkat ng mga liberal na binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Filipo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos ng Pesta ng San Diego. May 11 araw na lamang ang nalalabi at piyesta na. Tinulugsan ni Don Filipo ang Tenyente Mayor at Kapitan dahil malabo pa ang paghahanda sa piyesta. Kung saan-saan napunta ang kanilang pulong, nagsalita pa si Kapitan Basilio, isang mayaman na kalaban ni Don Rafael. Walang direksyon at walang kaunawaan ang talumpati niya. Dahil dito, isinahapag ni Don Filipo ang isang mungkahi at talaan ng mga gastos. Sumunod na nagpanukala naman ay ang kabesa na siyang puno ng mga matatanda. Nawalang saysay din ang panukala ng kabesa sapagkat ipinahayag ng kapitan na tapos na ang pasya ng kura tungkol sa piyesta. Magkakala, may lalaki gusto mong magpunta. Ang iyong pinamahal na Nobel si Jesus kung ibal ay umanaw na. Alam mo ba, galing pa ako sa lalawigan para masaksihan ang iyong kasal. Bakit anak? Natagpuan ba kayo ni Linyares? Ako ang nasasaktan sa ginagawa mo, anak. Kung ganoon, tulungan niyo po ako na patigilan ang kasal, Ama. Mahal ko si Ibarra. Sa kanya umiigot ang buhay ko. Ngayon wala na akong ibig pang putahan ko na ang kumbento libingan. Ako ang rason kung bakit ka nahihirapan ngayon, anak. Patawarin mo ako. Ikaw ay napamahal na sa akin na parang isang anak. Kung ganoon, tulungan niyo lang po ako magmadre. Magmadre ka na. Basta huwag ka lang magpakamatay. Diyos ko! Ako ang iyong pagigantihan. Iligtas mo lang ang aking anak. Inay! Inay! Sandali! Pagulin mo ako! Ako po ito, si Basilio. Hindi ikaw ang aking anak! Hindi ikaw si Basilio! Maghahain na lang ako ng pagkain para sa mga anak ko. Inay, huwag kang matakot. Ako po ito, si Basilio. Tumigil ka! Hindi ikaw ang aking anak! Inay! Tumigil! Inay! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Inay! Inay! Bakit niyo po kami iniwan? Inay! Inay! Anak ka ba ng babaeng ito? Opo! Tulungan niyo po kami! Hindi na kita matutulungan. Hihina na ako. Kumuha ka ng panggatong at sunugin mo ang punong ito. Pati na rin kami ng nanay mo. Kung wala kang makitang lalaki, ligupay ka at mahanap mo ang maraming ginto. Gamitin mo iyon para sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi man lang makikita ang bukang liwayway sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sanang kalimutan kaming mga namatay at nagtanggol sa inang bayan.